Si Jay Batong Bakal, si Attorney Batong Bakal, narinig ko siya minsan na merong isa diyan, senador pa nga naghahanap siya ng naghahanap siya ng mapa. Ayan, lumitaw na yung administrative map. Yan ang hirap kanya, hindi man lang kasi nagsusuri o ngayong lumitaw ito, sino ngayon nakakahiya? Yung mga gano'n, alam mo, hindi naman tama yung gano'n eh. Baka hindi niya alam na hindi naman public, hindi naman administrative map ang hinihingi talaga ng IH. So, ang dali naman pag-usapan ito eh. Siguro kung nakipagkita lamang siya sa akin, nagkausap kami, ito yung gusto kong sabihin, ito yung dapat nating gawin. Hindi yung pa-interview na sila ng pa-interview. Si Justice Carpio naman, sinabi niyang i-give up ang KID. Sinabi ko na nga, naipaliwanag ko na nga, na hindi naman yun ang talagang pinuntahan ng aking sinasabi. Bakit pa, kahit anong paliwanag ang sabihin ko, ba't ayaw nilang tanggapin? Yun naman ang problema eh. Dapat sana... Opo. I understand yung tampo po ninyo. Sorry po for cutting you off. Pero ang pinagkaiba po kasi, kayo po senador, halal ng bayan, dapat mas mahaba siguro yung PC ninyo when it comes to policy differences and criticism coming from other people. Especially if you're talking with someone like Jay Batong Bakal, na isang profesor, isa kasama sa gobyerno, si Jay Tariela, isang dating kasama sa gobyerno, si Justice Carpio. Ang point ko po, di ba mas mahaba dapat ang PC ninyo bilang isang halal na opisyal at senador, very prominent, in terms of dealing with policy differences or criticism. Totoo na, hindi lamang dapat humaba ang PC, dapat huwag kang onion skin. Alam mo ba ang sinabi sa akin ni Justice Carpio nung tanongin siya sa isang program na sinabi niya, parang Haydarian ba yun? At saka tinatanong siya, how do you rate Senator Marcoleta as a lawyer? Alam mo kung anong sinabi niya, Senator Marcoleta or Attorney Marcoleta belongs to the lowest rank of lawyers. Alam mo, talagang sasama na ako sa pagkondena diyan kay Justice Carpio. Gustong mangyari ng ating Administrative Order 29. 2012 pa yun eh. Yung unang-una. Ang sinabi ng it was a presidential directive address to the NAMRIA at saka sa DFA natin na mag-prepare na tayo ng mga maps ng ating bansa reflecting the West Philippine Sea and deposit it with the United Nations. And at the same time, let us notify, sabi niya, all relevant international organizations, including the IHO. Alam mo, yung directive na yun, sana man lang balikan natin. Bakit binaliwala yung directive na yun? Why is it that we cannot deposit the rightful map acceptable to the United Nations and the IHO? Because these are the steps para ma-drawing natin. Kasi mas maganda kasi, Christian, maski ikaw naman siguro papayag ka na, makikita naman nating naka-drawing in the same manner that the Gulf of Tonkin is already in the S-23. Ibig sabihin, opisyal na re-recognize sapagkat naka-drawing mismo doon. At meron siyang coordinates, Christian, simply because it is already in the S-23, which means it is within the limits of oceans and seas. Yun naman siguro hindi naman siguro masama na adhikain natin, nasain natin, na ma-drawing din natin yun. Sa aking palagay, mas maganda na ating ma-drawing doon. Pero kung hindi po ma-drawing as you would like it based on your requirements, ano po yung point? Do we lose our maritime entitlements over the West Philippine Sea or not? No. Ang sinasabi ko lang, merong directive sa NAMRIA. Merong directive sa DFA. Kailangan siguro, tanungin muna natin ng NAMRIA, what keeps them from not doing this? Bakit sa mahigit na 14 na taon nakautusan sa kanila, bakit hindi natin magawa? Bakit hindi tayo mag-deposit ng mapa na sinasabi ng directive? Hindi ba yun ang mga hakbangin para sa ganun ay makita na natin na nandun lahat? Kasi, alam mo, tatanggapin kasi ng IHO yan o ng UN Secretary General. Kasi, merong guidelines kasi, Christian, alam mo rin ito, yung tinatawag nating Bulletin on the Law of the Sea, na doon ay sinasabi yung uri ng mapa, yung laki ng mapa, pati nga yung mga geographic datum nandun yung coordinates. May mga charts
pag ikaw ay nag-submit, may kalakip na mga charts yun with coordinates. Yun ang mga uri ng mapa na materyales na dapat sana ay i-submit natin sapagkat yun ang mga necessary steps para sa ganun ay matupad yung administrative order. Ngayon, ang gusto kong tanungin sa NAMRIA, kaya nga isang araw ay gusto natin silang maimbita roon, kung ano ang naging dahilan, bakit hanggang ngayon ay hindi natutupad ang kagustuhan ng Administrative Order 29. Opo. Kasi ang isa ko naman punto rito, sakaling mangyari po lahat ng sinasabi ninyo, hindi naman po automatically the whole world, each and every country other than the Philippines would start using the West Philippine Sea. Kasi I'm sure nakita niyo na po yung ating administrative map coming from the NAMRIA. Napakalinaw naman po nito kung nasaan yung West Philippine Sea at ano po yung covered niya. Christian, ikaw na rin ang nagsabi, makikita mo yan, administrative map. Ang administrative map, Christian, kung makikita mo yung mapa natin, it is a map that subdivides our political subdivisions. Na makikita mo dyan yung mga regions ng ating bansa at yung ating mga probinsya. At nilagay, nakasulat yung West Philippine Sea. Siguro pwede nating itanong sa NAMRIA, ito ba yung mapa natatanggapin sa United Nations? Is this the kind of map within the meaning of Administrative Order number 29? Hindi eh. Alam niya na ito ay isang administrative map na walang charts eh. Kasi ang isang map na merong chart, katulad ng ginawa ng forerunner ng NAMRIA, siguro alam mo rin ito, Christian, no? In 1953, makikita mo doon sa eastern seaboard ng ating bansa. Tinatawag natin ito na Philippine Sea. 1953 pa yan, Christian. Pero makikita mo naka-drawing. Napakaganda kasi nakikita talaga sa mapa, Philippine Sea. Ngayon, 1953 pa yon. At bureau lang yata yun. Wala pa namang NAMRIA doon ata noong panahon na yun, Christian. Ngayon NAMRIA na. Kaya tinatanong ko lang, bakit naman hindi natin ma-drawing naman ang West Philippine Sea on the western side of our country? Opo. These are all the points. Opo. Ayan. Sige, malinaw naman po yung perspective niyo from where you're coming. Yung perspective niyo from you, no? Pero sa akin po, ang isa pong danger nitong patuloy na pag-question ninyo dito sa di umano'y kawalan ng mapa, nagkakaroon po ng doubt sa mga Pilipino na iniisip, oo nga no, baka walang West Philippine Sea. Tapos tinatanong ko kayo ng diretso po kanina, kung nare-recognize yung West Philippine Sea, better kung sinagot niyo po na mas diretso. And in the process na pinagdidebatihan po itong punto ninyo, mukhang nakikinabang po in China kasi gumugulo po yung isip ng maraming Pilipino. Ano po yung tugon niyo doon? Christian, ang ginagawa natin, linawin natin talaga kung ano ang status ng pinag-uusapan nating West Philippine Sea. Na-define na natin sa pamamagitan ng ating mga batas. Nung ma-define natin sa pamamagitan ng Republic Act 12064, malinaw na alam na natin kung ano ang mga elements ng ating West Philippine Sea. Sinasabi diyan yung Luzon Sea, sinasabi yung Scarborough Shoal, yung EEZ natin, at nga yung katubigan o karagatan ng KIG. Ang importante na lang ay talagang ma-drawing natin. Sa palagay mo ba, Christian, ay hindi alam ng China at saka ng Vietnam ang pinag-uusapan natin? Alam din nila ito eh. Tayo ang gusto ko, magkaisa tayo. Alam din nila na gusto nating gawin ito. Simulan na nating gawin. Alam kong medyo mahirap, maraming ang obstacles, pero kung pagtutulungan natin sa pamagitan ng NAMRIA, ng DFA at lahat ng agency ng government, kung paano natin na-drawing ang Philippine Sea on the eastern seaboard, i-drawing natin ang West Philippine Sea sa ating west part ng ating bansa. Ang problema kasi, Christian, na nakikita ko, meron ng attempt na i-drawing kasi yung West Philippine Sea. Kung maalala mo, nag-submit tayo ng 2012 ng Philippine Memorial kaugnay nung alitan natin ng China. PCA arbitration case. Yung ating arbitration in 2012. Kung makikita mo yung ating memorial, Christian, alam ko, kabisado mo na rin, pero sa kabatiran ng ating mga nakikinig, merong kaalakbay na volume 2, yung memorial na yun. At tantawag nga nila dyan sa volume 2 na yan ay Atlas of Relevant Features. Makikita mo dyan yung mga features ng Kalayaan Island Group.
particularly yung nasa labas ng ating EEZ, sinukat yung sinukat yung distansya mula sa ating archipelagic baseline. At nagtataka ako kung bakit nung i-drawing yung West Philippine Sea, itong mga mapang ito, Christian, ay sinabit natin sa tribunal. Bakit hindi kasali yung tubig na sinasakop ng ating mga isla to sa KIG? Ang dami nito. Alam mo, ginawa ko pa nung isang araw, Christian, binigyan ko ng kopya yung representative ng hindi kasi nung isang araw na kinonfirm namin yung 81 members ng Armed Forces. Yung kanilang representative sa CA ay isang admiral na doon nagkaroon ako ng pagkakataong maipaliwanag na po dito. Sabi ko, Admiral, bibigyan kita ng kopya ng mga mapa. Hindi akong gumawa ng mga mapang ito. Ang gumawa ng mapang ito ay ang ating pamahalaan. At dito makikita mo, nakadraw yung West Philippine Sea, pero excluded yung karagatan ng KIG. So, ikaw nakako ang bahalang magpasya kung bakit ganito ang naisubmit sa ating tribunal. Ano po bang drawing ang hinahanap ninyo? Ito po ba yung rectangular? Anong klaseng drawing po ba hinahanap ninyo? Hindi, mga drawing ito, nakasama nga sa volume 2. Hindi po yung, I'm not referring to the memorial submission. No? Ngayon po, yung hinahanap nyong mapa. Kasi di ba kina-question nyo rin po yung Magallona versus Ermita ruling. Sinasabi nyo, nag-commit ng treason itong si Justice Carpio. So I'm curious, ano po bang mapa hinahanap ninyo? Ibang subject matter, Christian, pero unahin muna natin itong West Philippine Sea. Kagaya ng sinabi ng Namria kanina na naibahagi mo sa ating mga kababayan, meron silang kakayahan. May sinasabi silang peculiar or precise geospatial data. Pwede natin gamitin yun. Sabi niya pwedeng gamitin yung outward curve na parang circle, no? Yung outer limit ng EEZ. Pwede namang i-drawing yun. May gamit nila yung mapping software at saka yung navigation system na sinasabi nila. Nagtataka nga ako with the use of this at meron silang precise geospatial data. Bakit hindi natin ma-drawing? Lalo ako nagtataka kung bakit hindi natin ma-drawing with those data and precise instrumentation na meron pala sila. Gusto kong pagsamahan, yung makausap natin sila at matanong na meron pala kayong kakayahan na ito. Yung outer limit pala ng ating EEZ, may i-drawing naman pala natin using all this instrumentation at saka yung mga precise data. Bakit hanggang ngayon hindi natin may drawing? Maski yung EEZ lamang, Christian, tingnan mo dun sa administrative map na binanggit mo kanina. Hindi man lang in-indicate yung ating EEZ. Pwede namang iguhit lamang doon. Opo. Pero Senator, you're one of the best lawyers in this country, tsaka sa Senado. Hindi naman. No? I will dispute you. Hindi, talagang i-insist ko po. One of the best, no? Legal luminary. Malinaw naman po sa inyo yung ating domestic laws, no? Yung Maritime Zones Act, yung ating Philippine Baselines Law, yung consistency ng ating domestic law doon po sa UNCLOS. Malinaw naman po yung hangganan ng ating exclusive economic zone. At base po sa 2016 ruling, napakalinaw po ng ating maritime entitlements, pati na po doon sa KIG. Ang point ko po, don't you think by harping on these issues, you're basically helping the cause of China? Hindi ko narinig yung huli, Christian. Nagkaroon po ba ng ano? Then tanong ko po, no, by continuously harping on this issue of a West Philippine Sea map, don't you think you are basically helping the cause of China, whether inadvertently or purposely? On the contrary, Christian, alam mo, gusto ko ngang palakasin natin ang pagkakaintindi ng mga kababayan natin dito sa ating pinaglalaban na West Philippine Sea. Alam mo ba na yung unang pagdinig namin sa CA, yung Captain Pilar, hindi pala niya alam na yung 4 na features na occupied natin sa KIG. Ang akala niya pala ay nandun sila inside our EEZ. Ito kapitan ng isang opisyal ng ating armed forces. At ang pagkakaalam pala niya, yung mga features sa KIG ay nagge-generate ng exclusive economic zone.
Sa aking Senator, palagay, Christian, sorry for cutting you off. Pero napanood ko po yung portion na yan eh. Ang dating sa akin parang naging tentative yung sagot niya dahil may takot. Dahil nagpapakonfirm siya eh. Baka hindi, kinabahan dahil kayo nagtatanong. yung Tsaka mukhang umpisa pa lang, na-confuse siya because of your premise eh. Christian, Napaghalo ninyo yung maritime entitlement sa ating exclusive economic zone at saka doon sa status ng ating teritoryo sa KIG. hindi, sabi ko, Christian, nung umpisa pa lang, sabi ko, Mr. Chair, sabi ko, alam mo, ni-review ko lahat ng credentials nitong 34 na opisyal na nasa ating harapan ngayon. Alam kong kinakailangan nating i-confirm sila sa araw na ito. Wala akong question sa kanila, kahit isa. Pero gusto ko lang samantalahin ka kung ang pagkakataong ito na makapagtanong sa kanila para yung ilang mga bagay-bagay na hindi, halimbawa, masyadong naintindihan, ay makita natin. Ganun ko pinremis yung aking umpisa, Christian. Sa palagay ko naman, ay hindi naman ako yung taong nananakot. Wala naman akong karapatang manakot. At nasabi ko na sa kanila na kailangang ma-confirm nila. Ma-confirm namin silang lahat sa araw na yun. Okay. Ang kasi nangyari po ron, nung napanood ko po yun, ibinalik ninyo yung Magallona versus Ermita ruling na nadesisyon na po ng Korte Suprema. Ano po ba yung pinaka-objective niya ron? Why did you shove it up? Doon ba nasabi ba doon yung Magallona Hindi niyo po binanggit yung ano. Hindi niyo binanggit yung ruling, pero the points that you raised, yun po yung ni-raise ng Magallona petition. Hindi kasi pinag-uusapan nga natin, puro karagatan ang pinag-uusapan natin, Christian, ano? Walang territory rito. Ang nangyari kasi sa Magallona versus Ermita, ito naman alam mo na rin, yung ating Republic Act 3046, ito'y dated 1961. Na-compute na nila yung talakhan ng ating territorial sea. And it was based on our constitution. Ito yung national territory. Alam mo na rin to. Kinompute nila ng ating territorial sea ay halos 274,000 square miles. Ngayon, nung pagtibayin yung 9522 at naging batas ngayon, kinwestiyon nga ito, pumunta si Professor Magallona sa Korte Suprema. Nangyayari naman ito sa malimit na pagkakataon, Christian. Alam mo rin na mamaski nga yung gaan ng 2025 talagang itinakbo sa lahat ng kababayan natin na meron silang issue on constitutionality. Talagang pupunta sa Supreme Court, and it is a process that is allowed by law. Ganun ang ginawa ni Professor Merlin Magallona. Pero bakit niyo po ni-revive? Bakit niyo po ni-revive recently? Sorry po. Bakit niyo ni-revive recently yung punto ni Magallona na nadesisyon na? Because ang nangyari, ako nga yung nababansagan na parang tinatalikuran ko at meron akong gustong teritoryong alisin sa Chinador daw kayo. Chinador. Ang tawag sa inyo, Chinador. Kilala mo naman kung sino tumatawag sa akin. Imbes na intindihin niya yung aking sinasabi. Tingnan mo na lang, ang pinag-uusapan kasi natin, Christian, is territorial sea. Alam mo na rin ito, territorial sea is part of our territory. Unlike our exclusive economic zone, hindi parte ng ating territory. Ngayon, isipin mo naman, 274,000 square miles. Pagkatapos na madesisyon ng Republic Act 9522, nauwi na lang tayo sa 32,000. So ang nawala sa ating teritoryo by way of territorial sea, Christian, is almost or more than 244,000 square miles. This is more than our land area of 300,000 square kilometers. So kung pag-uusapan natin, kung merong nawala sa ating teritoryo, maraming nawala. Di ba sinasabi natin, Christian, we cannot even give up any inch of our sovereignty, of our territory. Bakit ito ang nag-give up ay more than 242,000? Opo, that was your contention. Pero basahin ko lang po yung bahagi ng Magallona ruling kung saan in-address po yung binabanggit ninyo. No? Ito po sa mga viewers natin. On the contrary, RA 9522, ito po yung baselines law natin ng 2009. Sabi ng Supreme Court ruling, by optimizing the location of base points, increased the Philippines' total maritime space covering its internal waters, territorial sea, and exclusive economic zone by 145,216 square nautical miles. At meron silang table na nilabas po. Yes, Christian. Naintindihan ko yun. Pero sinasabi ko nga, sinabi din
na sa ponensya, na ang ponente diyan ay si Justice Carpio. Carpio. Sabi niya, yung loss natin sa territorial sea was more than compensated nung ating gain in exclusive economic zone. Hindi ganoon, Christian, sapagkat ang territorial sea is part of our territory at iba ang rights niyan. Iba ang dominion natin diyan. Baka hindi niya masyadong nakita yung pagkakaiba ng territorial sea at saka exclusive economic zone. Pero meron binanggit dito po sa ruling na basically this was in compliance with international law, with UNCLOS, for a state like the Philippines to identify, measure, delineate its maritime zones. Hindi po ba? Hindi niya pinapakailaman yung teritoryo. It's a separate issue. Christian, ibig ba sabihin nung kilalanin natin ang UNCLOS, ang ibig bang sabihin kailangan ito ay mag-violate ng ating saligang batas? You will have to remember na nung pinirmahan ng Pilipinas ang UNCLOS sa pamamagitan ni Senator Toring Tolentino, merong 8 declarations na kasama doon, Christian. 2 doon na importante at kasangkot sa pinag-uusapan natin ngayon. Anong ibig sabihin nun? Isa sa declaration, yung pagpirma natin sa UNCLOS, hindi dapat babangga sa anumang provision ng ating saligang batas. At ang isa pa ay hindi babangga sa anumang domestic law ng ating bansa. Anong binangga ng UNCLOS ngayon? Yung mismong national territory. Ano pa yung isang domestic law? Yung Republic Act 3064. Yung sinasabi ko nga, na na-compute na natin ang kalakhan ng ating territorial sea. 274,000 square miles. Nauwi na lang sa 32,000. Ito ay isang, sabi ko nga sa iyo, kailangan siguro, ang susunod na generation will pass judgment on this kind of decision. Sapagkat nawala talaga ang ating territorial sea. Very crucial yung binabanggit ninyo, no? Mahirap pag hindi po nasagot yan eh. Ang sagot naman po ng ponente dyan, si former Justice Carpio, basahin ko na lang po, no? Para malinaw din sa mga viewers natin. In Magallona versus Ermita, yung 2011 ruling, petitioners claimed that the Philippine Territorial Sea extended beyond 12 nautical miles up to the 1898 Treaty of Paris lines, encompassing large areas of Philippine EEZ and even parts of the high seas as Philippine Territorial Sea. This would violate our constitution, customary international law since the 19th century, and UNCLOS. So basically, pag in-insist kasi yung sukat, yung rectangular lines na binabanggit ng Magallona petition, bukod sa violation na binabanggit po rito ng ruling, magmumukha po tayong balasubas, hindi po ba sa international community? Kasi pag nakita natin yung drawing nun, ang laki ng sakop. Hindi ganoon ang ibig sabihin nun, Christian. Sana marami tayong panahon. Ang totoo niya, nung i-drawing niya yung mismong sakop ng ating EEZ. Kasi sabi ni Justice Carpio sa kanyang ponensya. At nandun din sa ponensya yung drawing, yung mapa. At doon ay nilagay niya yung laki ng exclusive economic zone na nagko-compensate sa loss natin sa territorial sea. Nakita mo ba na yung paano niya din drawing yung EEZ? Sinakop niya pati yung kalahati ng Taiwan at saka yung Sabah nakuha rin. Hindi ganoon eh. Lalong malugha ang nangyari. Kung halimbawa isasangguni natin do sa ating saligang batas, Christian, hindi natin pwedeng alisin yung 3 treaties na nandoon. 3 treaties ang binabanggit ng ating 1935 Constitution. Yung Treaty of Paris ng 1898, yung Treaty sa Washington ng 1900. Dalawa yun. At saka 1930. Nakalagay doon to the point of the treaties. Kaya makikita mo yung pag-compute noon, hindi mo pwedeng alisin yung epekto ng mga treaties, dinefine. Alam mo sa 9522, naging maingat si Senator Miriam, kung mapapansin mo sa mga journals na kanyang tinayuan. Hindi siya nag-set ng limit ng ating territorial sea. Nangamba nga siya na maaaring bumangga ito sa ating saligang batas. At tama siya. Binangga talaga yung ating fundamental law. Hindi na, parang ang nangyari sa pagdidesisyon ni Justice Carpio, parang na-amend niya yung Constitution. Alam mo kung bakit? Nawala nga yung territory natin ng 242,000. Ito hindi kailanman niya pwedeng i-deny. Nawala talaga ang mahigit 242,000 square miles. Sinong sasagot dito? Opo, nabanggit niyo po si former Senator Miriam Defensor Santiago na sa mga viewers natin, kung hindi niyo na naalala, dati po siyang namuno ng Senate Foreign Relations Committee. Okay? Yes. Nabanggit din, na-quote din siya dun sa Magallona ruling. Basahin ko na lang po, no? Ang sabi ni Miriam dito,
Uh, if you put them inside our baselines, we might be accused of violating the provision of international law, which states, the drawing of such baselines shall not depart to any appreciable extent from the general configuration of the archipelago. So sa loob ng ating baseline, dapat magkalapit ang mga islands. Dahil malayo ang Scarborough Shoal, hindi natin masasabing malapit sila sa atin, although we are still allowed by international law to claim them as our own. Yun, hindi po Yes, maliwanag Christian. yun. Kung mapapansin mo, doon sa bill ni Senator Miriam nung pinag-uusapan pa yung 9522, wala siyang Senate na limits. Ang ginawa lamang niya ay nag-propose siya ng 5 amendments ng base points. Yun ang maliwanag doon. Kasi alam niya na kung ano man ang mangyari sa UNCLOS, hindi siya dapat bumangga sa batas natin, lalong-lalo na ang ating saligang batas. At itong inapatunayan nga, ay talagang nagkalaban ito. Ito yung ipinunta ni Professor Merlin Magallona. Inahanapan niya ng katwiran, kaya sabi niya, unconstitutional ito. Dapat sana ang nangyari, doon lamang sa pagkawala ng ating territory, nakita na sana natin na talagang unconstitutional. Pero ang nangyari nga, yung iba ang pinanigan, yung parte ng ating petitioner. Opo. Pero even then, dahil unanimous yung decision ng Korte Suprema dito, again, why revive the points raised by the petitioner that had been decided long ago, as early as 2011? What purpose does it serve? Yung purpose kasi kinakailangan ma-review natin na tama kaya yung pagkakadesisyon noon. Maaaring wala na tayong magawa because naging parte na ng ating batas. Kasi final executory na yun Pero hindi nangangahulugan na walang pagkakamali. Somebody should admit that there was a blunder there. Kasi nga, nawalan tayo ng territory. Paano natin, halimbawa, ira-rationalize ito? Halimbawa, babangon ang mga issues ito in the next generation. Lilitaw, makikita nila, bakit natin pinayagan na talagang nawalan sa tayo ng territorial ng ganun kalaki, which even covers more than our land area. Kasi hindi natin masasabi, Christian, merong babangon ng mga kababayan natin, hindi sa panahon natin siguro, sa mga susunod pang mga salin lahi, pwede nilang questionin ito. Kaya ko lang nire-raise ito. Okay. Again, I just want to make it clear, Senator, no? Kasi baka naman unfair sa inyo na pinagbibintangan kayo ng marami na senador. Para malinaw po, no? You recognize the West Philippine Sea. You recognize our maritime entitlements. You recognize that the KIG is part of our territory. Tama po ba? Yes. All of the above. At gusto kong lalo nating panindigan kung ma-drawing natin. Yun lang naman ang advocacy ko Mas maganda very passionate kayo rito sa inyong pinaglalaban, hindi po ba? Passionate ako, kaya nga sa mga susunod na araw, gusto kong ipatawag sana ng NAMRIA na i-advise ko sa kanila, nasan bang obstacles natin, nasan bang difficulty, pagtulong-tulungan natin para sa ganun ay may drawing natin, kagaya ng ginawa ng Vietnam. Speaking of passion, no? Matanong ko lang din po kayo, bakit parang tila baga hindi nyo masyado o hindi nyo nako-condemn yung patuloy na pangaharas po sa atin ng China sa ating sariling karagatan? Alam mo, Christian, i-condemn ko ng publicly yun. Halimbawa, ano kaya ang makukuha nating ganansya? Alam mo, nagawa ko na ito. Not publicly condemned. Nung ako'y imbitahan ng ambassador ng China. Nasabi ko sa kanya ito Ilang bagay ang nasabi ko sa kanya. Yung halimbawa, yung Panganiban Reef, halimbawa, sinabi ko sa kanya, tsaka yung Ayungin. Kasi marunong siyang mag-English. Siguro sa tagal niya sa Amerika, Christian, medyo, kung ikukumpara doon sa kanyang predecessor, mas ito mas makakapalagayan mo na loob kasi yung communicative skill, medyo sabi ko pa sa kanya, yung iba, biruan pa nga Alam mo, sabi ko yung Ayungin at saka yung Panganiban Reef, na kung saan sabi ko, doon sa Panganiban Reef, naglagay silang installation doon Hindi ko alam kung anong klaseng installation nila Alam mo, ito ako, low tide dito Sa totoo lang, sabi ko, kahit anong ilagay yung installation dyan, that will not change the geography of that feature.
Amin talaga yan eh, sabi kong ganyan. At pagkatapos ka ako, dahil humirap sabi ko, kasi nagko-complain siya na, alam mo naman kanyang hirap ko ngayon, bago pa lang ako, 1 month pa lang ako eh. Sinabi kanya ng Department of Defense, China kanya cannot be trusted. Pwede ba kanyang matulungan mo naman ako kasi gusto ko talaga makipag-usap to as many secretaries of your departments. Bakit po Lalong-lalo kayo, na kasi Sir Senator, bakit kayo po nilapitan ng Chinese ambassador? na inimbitan niya ako. So Pero bakit sinulatin kayo yung gusto niya mag-go-between? Ano pong meron? Close po ba kayo hindi, dati? paano naman akong close? Ngayon ko lang nakita yun. 1 month pa lang Yun siya nga po rito. pero bakit parang sa inyo siya humingi ng tulay? Siguro kung sinamantalan niya siguro dahil inimbitan niya ako. Kasi nga nasabi ko rin kasi sa kanya, hindi ba tayo kako pwedeng mag-usap muna yung mga bagay na pwede natin pagkasunduan muna. At sinabi ko nga sa kanya yung traditional fishing rights. Alam mo kung magsimula tayo dito, sabi ko, simula lang ito. Ito kako walang pinag-uusapan teritoryo rito. Bakit kako halimbawa yung mga fishermen namin, inaharas ninyong ganito, ganyan. Pero kako kung magkaroon tayo kako ng magkaroon tayo ng kontrata, kagaya ng ginawa nyo sa Vietnam, nagbari lang kayo kako sa Paracels, hindi ba? Pero later on, nagawan nyo ng paraan yung kontrata sa Tonkin. Miski kako sa India, nagawan nyo ng paraan yung hostility nyo, nagkaroon kayo ng kasunduan sa pangisdaan. Lalong-lalo naman ako sa Japan, naayos niyo rin kahit na meron kayong hostilities. Di ba pwede ka kung ganun din ang gawin natin? Sabi niya, oo nga, kasi nga, yung nangyari nga, paano kaya namin sisimulan? Sinabi nga, China cannot be trusted. Yun ang sinabi niya. But do you think China can be trusted? Kayo po, sa pagbasa ninyo, can China be trusted? Kailangan kasi nating sigurong mag-usap siguro para lang makita natin ang bawat isa at maramdaman sa bawat isa. Siguro, kung halimbawa ang gagawin puro na lang manghang na salita na patutsadahan, baka lalong magkakalayo-layo imbes na makuha natin ang damdamin ng isa't isa. Ako naniniwala ako sa pakikipag-usap, mas marami tayong magagawa, Christian. Opo. Pero again, going back to my question, kasi you're referring to your conversations with the new Chinese ambassador na galing po ng Washington. Pero base po sa record, at least, sa bilang ko po, no? At least 22 cases of harassment ang ginawa ng China sa ating karagatan since 2022. Bakit hindi niyo po makondem kahit isa po doon? Publicly. Anong condemnation ang Yung maglabas dapat? po ng pahayag. Ito po kasing konteksto, no? Kasi you were very passionate in talking about the maps. You were very passionate in criticizing the likes of J. Tariela and Justice Carpio. Pero bakit hindi nyo magamit yung same passion to assail publicly China's obvious incursions and harassment in our own waters? Alam mong unang tagapagsalita kasi ng gobyerno natin, yung DFA, Christian, kami mga legislators kami, hanggat may iwasan, ay huwag nating gawin yung lalong makapaglalayo ng damdamin ng mga bansa, ng pagkakaibigan ng mga bansa. Sa akin kasing palagay, mas mabuti yung nakikipag-usap kaysa doon sa publicly nagagawa ka na hindi naman makakatulong. Kagaya ng ginagawa halimbawa ni Commodore Tariela, tinanong ko nga yung kapitan kung ano kaya ang strategic advantage na makukuha natin doon. Ano ang kayang economic gain na makukuha natin. Kung wala naman, at sila naman nagpahayag ng kahandaan na makipag-usap, siguro mas maganda siguro na puntahan muna natin yung yung punto na yon. At kung siguro kung sa pagkikipag-usap, makikita natin na hindi naman sila sincere. Doon pa lang natin siguro magagawan ng paraan na masasabi na hindi talaga sila pwedeng pagkatiwalaan. Pero hanggat hindi natin sila nakakausap siguro, sa kagaya ng kagustuhan nila makipag-usap sa atin, huwag muna tayo magkukonclude na hindi natin sila pwedeng pagtiwalaan. Ganun po ba? Teka lang, may sagot po ako dyan, no? Pero gusto ko muna puntahan itong binanggit nyo kanina. Sabi nyo, ayaw nyo i-discussion publicly, nakapag-usap kayo privately dun sa bagong Chinese ambassador. In the same vein, bakit hindi nyo po naisip nyo po bang gawin din privately yung pagkastigo sa mga katulad ni J. Tariela o privately nakipag-usap kayo kay Justice Carpio instead of attacking them publicly with great passion? Sino kaya, alam mo Christian, sila yung nauna Isip-isipin mo, sasabihin niya sa akin, sinabi ko raw na i-give up natin. Hindi ganun ang pagkakasabi ko. Ilang beses ko nang ipinaliwanag
na hindi ganon ang pagkakasabi ko. I was only trying to strengthen the argument or dramatize the argument na talagang nakikita ko yung maraming obstacles, sabi ko. Kaya lang lumitaw yung phrase na yon, ano? Kung siguro kung makita ko lang si Commodore Tariera na ngayon pala Rear Admiral na, siguro kung makita kami para ma-congratulate ko siya, masabi ko rin sa kanya. Sa mga susunod na makapagdinig namin, Christian, ay pwede ko rin sabihin sa kanya. At siguro maanyayahan ko siya sa opisina ko, mag-usap kami ron. Pwede ko naman gawin yun, bakit hindi? Willing din po ba kayong sumama sa pagbisita sa Pag-asa? Marami tayong problema, Christian, ano, parang yung political issue na ganyan na parang ano kaya ang immediate naman na benefit na gusto ko munang ayusin, ano, kasi na-agitate unnecessarily ang mga kababayan natin doon kasi pinipilit kasi nila na sinabi ko ngayon. So siguro mas magandang mauna muna na merong maanyayahan na mga kababayan natin sa KIG para maipaliwanag ko yun. At pagkatapos, siguro kung meron tayong maraming oras sa mga darating na panahon, bakit naman hindi makapunta rin tayo? Baka naman, pwede ka rin naman sumama para sa ganun ay makita mo rin ang kababayan natin, Christian. Pwede ko pong hawiin yung daan para sa inyo, para sa isang Honorable Rodante Marcoleta. Pero going back po dun po sa pinaliwanag niya, no, sabi niyo hindi niyo naman intention na sabihin na ipamigay yung KIG. Although again, pag binasa po kasi at pinakinggan yung bahagi ng binanggit ninyo, talagang ang lakas ng dating Parang gusto ipamigay yung ating teritoryo. Pero ang punto ko po, no, kasi hindi po yung first time na nagbanggit kayo ng ganyan last year, basahin ko po yung mismong binanggit ninyo, no, na nagalit din kayo rito, sabi niyo na misquote kayo. Ang binanggit niyo sa Congress, sa House pa po kayo noon, there's nothing as wala pa, no? There's nothing as the West Philippine Sea. It is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit na basahin po ninyo ang ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. I mean, how much clearer can you get? Ganito lang yun. Kasi nga, sa batas natin nakalitaw yun. Yung sinabi kong it's creation of batas natin, domestic talagang nandyan talaga. Wala namang pagkakaila na talagang nakasulat yun. Define na define. Alam natin kung ano ang mga components ng West Philippine Sea na gustong i-drawing sapagkat ang guide natin nga yung definition. Kaya lang dahil nga sa wala ngang drawing, I think we need to notify also the international community na meron na kaming West Philippine Sea. Ito makikita na ninyo ngayon. Sa aking palagay kasi, yun ang pinakamabuting gawin natin. Imbes na halimbawa, yung mga kababayan natin na sasabihin niya lang, atin ito. Okay lang naman yung Christian, sabihin natin atin ito. Pero more than that, meron naman sana tayong nakatala na sa West Philippine, yung West Philippine Sea, nakadrawing mismo na meron tayong pagmamalaki ngayon talaga. Maski na yung mga yung mga Chinese makikita nila. O ano, nakadrawing na dyan. Hindi ba mas maganda sa atin yun, Christian? Okay, balikan ko lang po yung tanong ko kanina, no? Doon sa hindi nyo pagkondena doon sa mga ginagawang harassment ng China sa ating mga mangingisda, sa ating mga kapwa Pilipino sa West Philippine Sea. So binanggit nyo po, ano yung boating maidudulot nun? Tama po ba? Kung publicly magkukondem ako, I am not even the spokesperson of our government. Yan ay pamahalaan. But you are a Senator of the Republic po. Yes, pero hindi yun ang trabaho namin. Hindi makakatulong na ako pa'y magsasalita to publicly condemn them. Maraming paraan naman kagaya ng nung inimbitahan nila ako. Nasabi ko sa kanila ngayon, na-articulate ko yung para sa atin. At are you concerned? Are you concerned that you might offend China? Sa anong paraan, Christian? By publicly condemning these harassment by China. Hindi yun by publicly condemning China, what good will it make? Hindi ba dapat ang ating gawin ay makipagkaibigan sa lahat ng bansa? Hindi ba sinabi ng ating Pangulo doon sa unang yung unang na-recall ko yung unang State of the Nation. We are friend to all and foe to none. Hindi ba yun ang policy Opo, pero meron po kasing hindi naman po siya kailangan exclusive, no? Yung mutually exclusive na tipong pag nakikipagkaibigan, hindi naninindigan dun sa ating karapatan. Kasi I think you would agree. Kung sarili niyo pong kaibigan o nagpapakilalang kaibigan, talagang nakahimpil na sa inyong bakuran.
na hindi po kayo makalabas para pitasin yung tanim na gulay. Kailangan niyo po magpaalam sa kanya. Yun po ba yung definisyon ng tunay na kaibigan? Paano? Gagamit ba ako ng diplomasya o megaphone diplomacy? Sabi ko nga, Christian, I will be strict on my function as a Senator of the Republic. Ang maggagawa ng articulation condemning all this, no, ng ginagawa ng China sa atin is the DFA. Ito yung spokesperson ng ating pamahalaan. Hindi katungkulan ng isang senador na magpahayag sa publicly kung ito naman ay hindi makakatulong, kung hindi lalo lang makakapagbigay ng samaan ng loob. Kung babasahin mo nga yung sulat ng DFA sa amin, meron akong nakita. Alam mo, even in the escalation of public occurrences na yun, dapat guided tayo kung merong malinaw na merong malinaw na political or strategic advantage or even national interest. Okay. So basta na lang Naiintindihan ko. ba ako magsasalita ng ganun na wala namang strategic advantage? Ano may tutulong nun? Kaya ako mas gusto ko, halimbawa, nung ako'y inimbitahan, at marami namang beses na sa ibang mga functions na i-invite kami, ako nasasabi ko yun eh. Maski sa harap niya, kahit nung ko lang siya nakita, 1 month old lang siya. Pero nasabi ko sa kanya, yung Ayungin Shoal, sabi ko, at saka yung Panganiban Reef. Alam mo to, low tide elevation, kahit anong gawin mo kung ganyan. Talagang amin ito. Low tide dito eh. It cannot change the geography kahit anong installation ang ilagay mo. Opo. Napakalinaw po nung ruling dyan ng Permanent Court of Arbitration pagdating sa Ayungin. Sa atin po yan at pasok po yan sa ating exclusive economic zone. Pero nabanggit niyo po yung strategic advantage of, di ba you ask about it, ano yung strategic advantage ng pagkondena publicly sa China? I'm going to use that same point that you made po na Senator. Ano naman po yung strategic advantage ng publicly assailing the likes of Tariela and Justice Carpio? Alam mo, yung word na assailing, I think that is not the right Criticizing. word. Criticizing or debating with them. I am only explaining my side kasi yung sinasabi niya na kamukha nung, actually hindi masyado si Commodore Tariela eh. Yung isang professor sa sa UP. Professor J. Batong Bakal. Si J. Batong Bakal, si Attorney Batong Bakal, narinig ko siya minsan na merong isa dyan senador pa nga, naghahanap siya ng mapa. Ayan, lumitaw na yung administrative map. Yan ang hirap kanya, hindi man lang kasi nagsusuri o ngayong lumitaw ito, sino ngayon nakakahiya. Yung mga ganun, alam mo, hindi naman tama yung ganun eh. Baka hindi niya alam na hindi naman public, hindi naman administrative map ang hinihingi talaga ng IH. So, ang dali naman pag-usapan ito eh. Siguro kung nakipagkita lamang siya sa akin, nagkausap kami, ito yung gusto kong sabihin, ito yung dapat nating gawin. Hindi yung pa-interview na sila ng pa-interview. Si Justice Carpio naman, sinabi niyang i-give up ang KID. Sinabi ko na nga, naipaliwanag ko na nga, na hindi naman yun ang talagang pinuntahan ng aking sinasabi. Bakit pa, kahit anong paliwanag ang sabihin ko, ba't ayaw nilang tanggapin? Yun naman ang problema eh. Dapat sana... Opo. I understand yung tampo po ninyo. Sorry po for cutting you off. Pero ang pinagkaiba po kasi, kayo po senador, halal ng bayan, dapat mas mahaba siguro yung PC ninyo when it comes to policy differences and criticism coming from other people. Especially if you're talking with someone like J. Batong Bakal, na isang profesor, isa kasama sa gobyerno, si J. Tariela, isang dating kasama sa gobyerno, si Justice Carpio. Ang point ko po, di ba mas mahaba dapat ang PC ninyo bilang isang halal na opisyal at senador, very prominent, in terms of dealing with policy differences or criticism. Totoo na, hindi lamang dapat humaba ang PC, dapat huwag kang onion skin. Alam mo ba ang sinabi sa akin ni Justice Carpio nung tanongin siya sa isang program na sinabi niya, parang Haydarian ba yun? At saka, tinatanong siya, how do you rate Senator Marcoleta as a lawyer? Alam mo kung anong sinabi niya, Senator Marcoleta or Attorney Marcoleta belongs to the lowest rank of lawyers. Alam mo, talagang sasama na ako sa pagkondena diyan kay Justice Carpio. Sa binanggit na yan. Hindi, mali naman po yan. No?
hindi naman kami dapat humangga sa gano'n, hindi ba? Ako, kahit Oo. kailan hindi ko naman itatanghal ang sarili ko na, ako ba kahit kailan sasabihin kong napakagaling kong abogado. Hindi naman ako magaling na abogado. Pero kahit kailan ay hindi ko sasabihin sa kapwa ko abogado yun. Okay. Speaking of Justice Carpio, matutuloy po ba yung debate ninyo? Sana, kasi isa lang naman ang aking pakiusap. Siguro yung nasabi ko kasi friendly debate, wag na lang friendly debate, ano na lang yung parang pre-willing discussion na lang, hindi ba? Yung para lang walang limit. Lahat kamukha ng pinag-uusapan natin ngayon. Ang dami nating napag-usapan. At ako ngayon ay lalong nagpapasalamat sa nabigyan mo ko ng ganitong kahabang panahon at Hindi na po lalong-lalo kayo sa galit. Hindi na po kayo galit sa akin kasi ang lutong ng pagkakabanggit ninyo sa pangalan ko. Paano ko ba Ang nabanggit? Alam mo, hindi ko na maalala na ang nabanggit ko lutong eh. yung Pag kinagat ko po parang crackers, madidinig ko yung pangalan ko eh. Kung crackers yung pangalan ko eh. De, joke lang po yan. Okay. kasi alam mo, De, pero tingnan mo yung show mo, Christian, facts first. Yun ang gusto ko. Dahil sa alam mo, sa lahat ng pagkakataon ay iuuna natin talaga ang katotohanan. Kaya gusto ko yung yung show mo. ayan. O sige, Senator, may konting tanong na lang po ako. No? I hope you don't mind. Related issue involving you po. No? Hindi mo pala related. An issue involving you as well. Dito pong issue ng SOSE. Okay? I'm sure you're aware no? Doon po sa sinabi ng isang COMELEC official. Okay. Yung depensa po ninyo dito, tama po ba? Siguro, Christian, kasi nasa check ko lang po na yan natin. Sir, para lang kasi binanggit ni George Garcia yung inyong depensa. Okay, ang issue po rito sa mga viewers natin ganito, no? Sa statement of contribution expenditures ng 2025 elections ni Senator Marcoleta, ang kanyang dineklara 139.9 million ang kanyang nagastos pero zero donations. Pero yung salin po ninyo, nasa 52 million, I understand. So naturally, nagtanong yung mga tao, saan kinuha? Okay. Ang sabi ninyo, zero donation. Pero nakiusap, di ba, sabi nyo, yung mga kaibigan ninyo na wag silang banggitin publicly. Tama po ba ang depensa ninyo sa COMELEC ay nakuha niya yung contribution before you were formally declared as a candidate? Ganito, Christian, kasi nag-submit ako ng position paper sa kanila sapagkat pinadalhan ako ng show cause order. Gusto ko muna na huwag nating pag-usapan ito sapagkat dapat matapos muna sa kanilang level. Para sa ganoon ay wala naman silang masabi. Yun ang gusto kong ipakiusap sa iyo. Ayun yung pag-usapan to kasi maganda sana ito no? Para maipagtanggol ninyo inyong sarili. Hindi, pinagtanggol ko na yung sarili ko sa harap ng COMELEC at gusto kong matapos muna doon. Pagkatapos, saka na natin pag-usapan. Pero pwede po ba yun na tumanggap ng donasyon bago yung actual na pagiging kandidato? Nandun ang mga pinahayag ko sa COMELEC sa magitan ng aking position paper. Kaya alam ko, ang COMELEC ay gagampanan naman niya yung tungkulin niya para pagpasyahan yung aking isinabmit na paliwanag sa kanila. Okay. Okay lang po ba kung makausap ko po kayo muli regarding that in the future? Okay lang po ba? Ako nga sana makikipag-usap sana sa iyo na wag naman ito yung huli. Opo. Isang malaking karangalan po. Pinagbigyan mo naman ako at ako naman siguro ay hihiling muli kung kailan naman at kung may panahon ay isama muli ako sa iyong show kasi gusto ko talaga yung facts first. Gusto nyo nga ako lang mag-moderate ng debate ninyo ni Justice Carpio kung okay po sa inyo. Bakit naman hindi? Gusto nyo gawin natin sa programa dito? Mas maganda siguro yung harapan, di ba? Sige po. Kasi mas gusto ko yung, alam mo kasi ang gusto ko friendly Nabanggit ko lang kasi yung debate. I did not intend na debate talaga. Yung mga gusto ko lang parang friendly discussion. Freewheeling ba? Kasi alam mo, it doesn't matter kung ano magiging outcome Ang magiging katapusan nito, yung makinabang yung mas marami nating mga mamamayan. Lalo na dito sa isyong ito na napakomplikado, masyadong malawak, at kung minsan nga napakaraming bumabangon na hindi pagkakaintindihan. Inaakala ko na
pag nagkaharap sa isang malaya at freewheeling na discussion, mas marami makikinabang. Lalo na ikaw, kung halimbawa ikaw ang mag-moderate, di ba? Naniniwala ako na mas lalong maayos natin ito. Opo, maganda isama natin si Senator Alan Peter Cayetano dahil napakasidhi rin ng kanyang mga puntong binanggit doon sa debate, doon sa resolution. Hindi ko alam kung hindi ko makakapagpasya tungkol sa kanya. Siguro tawagan mo rin siya, baka gusto niya, di ba? Opo. Senator, ito last question, no? Bago ko po kayo pakawalan. I really hope you can address this. How do you feel when people describe you as a chinador? Mangilan-ngilan lang naman yung gumawa niyan. Kilala mo naman kung sino yung gumawa niyan eh. Paano nila ako ikakapitan na chinador? Dahil ba ang gusto ko ay kapayapaan? Ang gusto ko ay walang awayan? Kasi lalong-lalo na kung titingnan mo ang China, napakalapit sa atin. At kung kukonsider mo na trading partner natin, parang siya ang pinakamalaking trading partner natin ngayon, Christian eh. Di ba? Sa tingin ko, kaya inaakala ko na mas maganda sana kung talagang masusi nating talakayin ang lahat ng problema natin. Sa tingin ko naman, bigyan natin ng pagkakataon itong bagong ambassador na ito. Kasi sabi ko nga sa iyo, nung nakausap ko alam mo yung una niyang pinakausap nung malaman niya na, kasi nga, DND ang kanyang nang gustong makausap na kauna-unahan. Sabi ko, tingnan natin. Kasi alam mo, si Secretary Gibo ako ay kapwa ko taga-Tarlac. Medyo na-excite pa nga siya eh. Ay, ganun ba? Sabi niya, maybe maski na over a cup of coffee. Pero sabi ko, kailangan mo munang, siguro po, i-text mo ako para baka mamaya akala niya sa akin lang ang initiative ito. Alam mo ba, tinext niya ako at yung text message na yon binigay ko mismo para official sa ating Secretary ng Foreign Affairs. Sabi ko, ma'am, ikaw na ang magbigay kay Secretary Gibo na talagang ito'y itinext sa akin niyang ambassador. Kung nakakausap niya naman pala po yung ambassador, pinayuhan niyo rin po ba sila na ayus-ayusin naman yung kanilang pananalita sa kanilang Facebook page? Hindi kasi nung mag-usap kami, napakabastos po para sa isang bisita ng bansa para sumagot ng ganun. nauna Parang kasi hindi itong po pagpunta ko, bago nangyari lahat ito eh. Opo, Wala pero pa kung yung, magkakaroon po kayo ng pagkakataon, would you pagka tell nagkita them kami uli, to behave? hindi, mas maganda siguro kung nandun ka para marinig mo mismo kung ano yung sasabihin ko sa kanya. Sige po, sasama po ako. Kung okay sa Hindi, inyo. sasabihin ko sa kanya na kasi lahat gusto niyang kausapin eh. Sige po. Hindi ba? Ayan. Sige, Senator Marcoleta, ano na pala, no? 10:32 na.